Uy, P7 error. Ano kaya ang dahilan bakit nag P7 yan? Alamin natin mga kaibigan. So ayan, tinanggalan na natin ng cover. Yan ano, tinon natin ano. Nangyayari diyan, pagka start natin, letter D yung lalabas, so dry ion. So i-switch natin sa mode. Mode ay dapat nasa C or cool para mag-on yung compressor. Ngayon, kapag nag-on yung compressor, katulad niyan, namamatay. Pagka nag-on yung compressor, ibig sabihin may problema sa supply. It's either low voltage, kaya nagpo-protect siya, so nagpi-P7 error. So isa na rin tinignan ko dyan, bukod dyan sa problema sa supply, yung kanyang mga sensors. Chinek ko rin yung kanyang mga sensors. So pinuksan ko siya, tinanggal ko yung kanyang screw dyan sa pinakalikod ng window type. Tinanggal ko yung main board, inayos ko yung inalis ko yung pinaka socket ng kanyang mga sensors sa outdoor. So chinek ko yan isa-isa. Yan, kaya inalis ko lahat ng socket diyan. So ito na mga kaibigan, yan yung mga sensors para sa pinaka high side, yan. At saka yung sensor naman dun sa pinaka mainit na part ng compressor, yung discharge line So mainit yun mga kaibigan. Pag lumabas sa compressor sa discharge line, mainit yun, kaya dapat yun ay alamin natin kung ano yung problema kanyang sensor na stainless. So yan mga kaibigan, nakita natin dyan na na-check natin, open siya, pero hindi ibig sabihin na open siya ay may problema na. Yan. Kaya ang ginawa ko, ibinalik ko yan dahil tinanay kong palitan ng ibang sensor, naglolo ko pa rin. So ibinalik ko na lang muna iyan dun sa dati niyang pwesto, hininang ko ulit, tapos pinaandar ko ulit. So yun, bumalik sa dating P7. Ngayon, ang naging problema dyan mga kaibigan, yung kanyang supply nga na sinabi ko kanina, low voltage. So hanapin natin dyan mga kaibigan yung kanyang pinaka loose na connection. I-check natin sa AC cord, i-check natin sa mismong socket, i-check rin natin dyan sa mga pinaka tawag doon, terminal clip. Yan. So pag na-check natin yung mga terminal clip niyan, hipitan natin. Yun ang gagawin natin At syempre ang pinakamahalaga, kapag ka-check natin yan, so titingnan natin yung supply niya kung nagda-drop yung voltage niya. Kapag inon natin, pwede natin i-check yung kanyang pinaka supply kung nasa 220 pataas. Pag bumaba yan, talaga mag-e-error yan. At isa pa, baka 220 nga pero maliit naman yung extension na ginagamit natin, so magkakaroon ng problema yan. Mag-PP7 pa rin yan. So yan, pinakita ko lang sa inyo mga kaibigan na yung mga sensor niya sa outdoor ay hindi naman yun ang possible na naging problema. Yan So ang ginawa ko dyan, itinesting ko sa iba, naglolo ko pa din, tapos ibinalik ko na lang din yung sensor na stainless yung dati pa rin. Nasa pinaka-output ng discharge line ng compressor. So ayan na. Ang ginawa ko dyan, tinesting ko, hinigpitan ko yung mga terminals tulad ng sinabi ko kanina, at pagkatapos ay inon ko ulit. So nag-19 na siya, hindi na siya nag-lolo ko, hindi na siya nag-PP7. Yan, ang isang nakita ko yung mga terminal clips may problema, tsaka yung AC cord may problema. So hinigpitan ko at nagkaigi na siya. Yun naman supply ko, okay naman siya sa may extension niya, walang problema. Kaya yun lang ang problema natin. Yung kanyang mga socket may problema, nagda-drop yung voltage kasi maluwag yung kanyang terminal clips yan sa AC outlet. So ganun lang mga kaibigan, pagka P7 ng error, lagi nyo titignan yung voltage niya. Kung nagda-drop, baka bumababa yung current niya at bumababa din yung supply na 220 or 240 volts.
kaya nag-error ng P7. So pagka ganon, higpitan nyo na yung mga clips, then i-check nyo na rin sa mga supply, baka sa outlet mismo may problema din. I-check nyo yung kanyang trigang na outlet, at pagkatapos yun ding pinaka circuit breaker, i-check nyo na lang din. So yun, makikita nyo, ano, 232 volts. Yan, 232 volts yung, o 231 yung kanyang supply, ano. So hindi naman nagkulang, ano, sakto pa rin, ano, yung voltahe ng kanyang pinaka outputs ng supply, ano. So ayun, balik tayo dun sa sinabi ko kanina. Ang problema, possible yan sa mga supply. Punta kayo sa breaker, baka maluwag yung breaker, o kaya baka luma na yung circuit breaker, palitan nyo na rin yung circuit breaker. Tapos yung outlet nya, baka ang problema ay mababa na din yung kanyang, o luma na rin yung kanyang outlet, palitan nyo na rin kasi nagkakaroon niya ng loose. Lalo na kasi inverter yung ginagamit yung aircon, sensitive talaga inverter, ano. Kaya dapat ay sakto yung kanyang voltahe, hindi bumababa, at ang isa pa ay walang loose connection. So yan mga kaibigan, P7, low voltage ang problema. So hanapin nyo na lang yung problema kung nasa board mismo, baka may mga loose, at yung supply baka may problema din, yung trigang na outlet at yung circuit breaker ay yung pinakamahalaga. Kaya sana makatulong itong video nito para sa P7 error na na-encounter ninyo sa inyong mga air conditioning, sa mga air conditioning ng customer. Yan, sa window type, yan, especially sa window type, kasi window type tong ating pinakita sa ngayon, ano. Okay mga kaibigan, maraming salamat muli sa inyong pagtitiwala at panonood ng aking video, at sana ay huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Ayan, ano, para muli tayo makapag-upload ng mga susunod pang video at makinabang kayong lahat sa mga videong ito na ginagawa ko, ano. At sa susunod, kayo naman yung pwede mag-upload ng video, gumawa kayo ng channel niyo at kayo yung mag-upload ng gusto nyong topic tungkol sa inyong video, ano. So yun lang mga kaibigan, dahil dito, ito yung aking ina-upload na mga video, yung mga tutorial, mga troubles sa air conditioning, sa sasakyan, electronics. So ito na lang yung may papamana ko sa inyo, ano, habang tumatagal yung panahon, magagamit nyo ito sa inyong mga projects at saka sa inyong mga problema sa household, mga appliances ninyo. Okay, maraming salamat at magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo. Okay.